ng mga road rage na ikinabahala noon ng Transportation Department at kinondena pa ng Pangulo sa isang vlog. Batay po sa investigasyon sa bagong insidente, away trapiko ang ugat ng pamamaril. Patuloy na tinutugis ang gunman. Umaga nitong Miyerkules, makikita ang pagdaan ng dalawang sasakyan na yan sa Abad Santos Avenue sa Barangay Salitran 3, Dasmariñas, Cavite. Pareho silang huminto. Nagbukas ng bintana ang driver ng pulang kotse at sabay ulit silang dahan-dahang umandar. Pero ilang saglit lang, humarurot na ang pulang kotse at naiwan na ang puting pickup na minamaneho ng 54 anyos na si Mayo Junel Santos na empleyado ng Meralco. Sa kuhang ito, makikita na si Santos na duguan. Pinagbabaril pala siya ng driver ng pulang kotse. Ayon sa isang saksi, nagulat na lang sila nang makarinig ng mga putok ng baril. May dalawang putok na magkasunod, tapos yung ugong na sasakyang na humarurot, mabilis lang. Sinubukan pang isugod sa ospital si Santos pero hindi na rin siya umabot ng buhay. Ayon naman sa katrabaho ng biktima, walang nakakaaway sa kanila si Santos. Kagagaling lang din raw nito sa kanilang opisina sa Dasmariñas at papunta sana siya ng Ortigas nang mangyari ang pamamaril. Nagpaalam na rin daw siya sa mga gwardiya doon dahil magre-retiro na sana siya sa katapusan ng buwan. At 31 pa siya na magre-retiro. Ay wala, napakabait noon. Sabi naman ng malapit na kaibigan ng biktima, halos kalalabas lang ni Santos ng ospital at kababalik lang niya sa trabaho. Wala raw siyang alam na nakakaaway ng kanyang kaibigan dahil wala naman itong bad record lalo na sa kanilang barangay. Wala talaga. Talagang totoo, hindi siya mahilig makipag-away. Napakabait na tao talaga. Ayon naman sa pulisya, away trapiko ang nakikita nilang pangunahing motibo sa pamamaril. Ito po ay isang insidente po ng road rage po. Ayun po ay base po dun sa mga saksi po, dun sa mga bystander po, dun sa lugar ng pinangyarihan. Pero hindi pa malinaw kung saan bahagi ng kalsada unang nagkagirian ng dalawa at kung ano ang dahilan nito. Kinondena naman ng Meralco ang pagkamatay ng kanilang empleyado at nagpabot ng paikiramay sa pamilya ni Santos. Nakikipag-ugnay na rin daw sila sa mga kaanak ng biktima para magbigay ng tulong. Nakikisa rin umano ang Meralco sa investigasyon ng otoridad at sa paghahanap sa motoristang namaril. Patuloy naman ang backtracking at follow-up operation ng otoridad para mahuli ang gunman. Nakipag-ugnay na rin daw sila sa Land Transportation Office o LTO para matrace ang pulang kotse na ginamit sa krimen. Eempake na para tumakas ng abutan at arestuhin ang umano'y Chinese boss na nagpapatakbo ng scam hub sa Pasay. Nabisto ang operasyon nang makatakas at magsumbong ang isa sa mga empleyado na ikinulong, pinusasan at pilit pang pinagtatrabaho. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang mabuksan ng pinto ng kanilang target na condo unit sa Pasay City. We suspected that this is involved in telecom fraud activity, okay? You are under arrest in violation of the Philippine immigration law. You have the right to remain silent. Huli sa akto ang dalawang Koreano habang nag-ooperate ng computer na hinihinalang ginagamit sa pang-i-scam. Sa kabilang kwarto, arestado ang isa umanong Chinese boss na inabutang nag-iimpake na ng kanyang mga gamit. Ayon sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, isang nakatakas sa dayuhan ang nagturo sa kinaroroonan ng mga suspect. Nagugat itong operasyon natin ito base sa isang complaint na pinadala sa atin ng isang Chinese din na sinasabing nakatakas siya sa isang Chinese boss kung saan sila ay kinukulong, pinoposas at pinipilit magtrabaho sa kanyang scam hub. Nag-i-empake na sila. Nakatunog na rin siya at nalaman niya na anytime ay papasukin siya. Kaya nung inabutan natin yung Chinese boss na to ay mukhang paalis na sila. Wala nang inabutang ibang tao sa pinasok na condo units dahil posible raw na una lang umalis ang kanilang mga kasama. Nag-shift na sa guerrilla style na operation. So mas madaling maikuble kung magpapanggap sila na mga magkakaibigan lamang or magkakapamilya sa isang residential unit. At yung pala doon na sila gumagawa ng kanilang mga scam operations. Kumpiskado ang mga computers at cellphone ng mga dayuhan. Wala pang pahayag ang mga inaresto na nakakulong na sa detention facility ng Camp Bagong Diwa. Pulis pa rin si dating PNP Chief Nicolas Torre III at kakailanganing mag-report araw-araw sa Camp Crame pag natapos na ang kanyang leave sa Setyembre. Sabi pa ng General, huwag siyang kaawaan sa kanyang pagkakasibak.
ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. In virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, At ang manhunt kay Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang sa mga malalaking operasyong pinangunahan ni Police General Nicolas Torre III. ako si General Nicolas Torre III. Bago siya itinalagang PNP chief nitong Hunyo. Kaya marami ang nagulat sa biglang pagsiba kay Torre sa pwesto. Sabi ni Torre sa isang video online, Salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. muling iginit ni Torre na naiintindihan niya ang pagtanggal sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Inilabas ni Torre ang video statement ni ngayong araw na nagkataong unang command conference nang pumalit sa kanyang si Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Dinaluhan ito ng halos 100 opisyal mula sa iba't ibang panig ng bansa. I'm very happy to see them today. The morale of the PNP is high as according to their feedback. Ayon kay PNP Public Information Chief, Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi na pag-usapan sa command conference kung magkakaroon ng balasahan. Ang utos lang ni Nartates sa kanyang mga tauhan, pagbutihin ang mga police operation at tiyakin ang kaligtasan ng lahat. I reminded each and everyone that ang paggawa ng decision nila, is this the honorable thing? It is this for justice. Kaya nga, service, honor, and justice. Sabi ng PNP, aprobado na ang leave of absence ni Torre mula August 28 hanggang September 29. Pagkatapos na kanyang bakasyon, kailangan mag-report araw-araw ni Torre sa Personal Holding and Accounting Unit o PIHAW, kung saan kasama niya ang iba pang pulis na walang posisyon o yung tinatawag na naka-floating status. Ano nga ba ang trabaho ng mga nasa PIHAW? Binibigyan din po ng duty ko. May mga parades po tayo, sila po yung mga nagiging elements, sila po yung mga nagiging group commander o battalion commander sa mga parades. At sila po ay nagjo-duty rin po. Kung ikaw ay Lieutenant Colonel, sila po ay nagjo-duty rin ng mga command duty officer. Para sa buhay ng matagpuan sa isang hotel sa Cubao, Quezon City, ang isang lalaking nakagapos pa ang kamay at paa. May mga nakita ring drug paraphernalia sa lugar. Duguan at wala ng buhay ng matagpuan ng isang lalaki sa kwarto ng isang hotel sa Cubao, Quezon City bandang alas 8 kagabi. Ang lalaki nakatali pa ang mga kamay at paa. Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng biktima na sa tansya ng pulisya ay nasa 30 hanggang 35 taong gulang. Malapit po siya sa CR, nakadapa at may tali po yung paa. Sa inisyal na investigasyon, nag-check-in sa hotel ang biktima bandang alas 8 ng gabi nitong Miyerkules. Makalipas ang 24 oras, dito na natagpuan ng roomboy ang bangkay ng biktima. Lapse na sila sa oras nila, kinatok sila ng roomboy. Nung hindi po nagre-response, ginamitan po ng master key. At doon niya po natagpuan na wala na pong buhay. Nagkalat ang mga gamit sa kwarto. May natagpuan din ng pulisya sa kama na drug paraphernalia. Inaalam pa ng Quezon City Police District kung sinong nasa likod ng krimen. Nire-review na rin ang mga kuha ng CCTV camera sa lugar. Ongoing po ang investigation, backtracking para ma-determine po kung sino kung sala rin din